Sa likod ng liwanag ng entablado, kasikatan, at maingat na binuong imahe sa publiko, may mga katotohanang nananatiling nakatago, hanggang sa isang trahedya ang magbubunyag ng lahat. Isa itong kwentong krimen ang nagsimula sa paghanga, at natapos sa karumaldumal na pangyayari na yumanig sa buong bansa. Hinahamon nito ang ating pananaw sa mga kilalang personalidad, ang tiwalang ibinibigay natin sa mga taong nasa mata ng publiko, at ang katahimikang madalas na nagkukubli sa likod ng kanilang mga ngiti. Muli nating balikan ang isang kaso na pinaghalo ang hangganan ng pag-ibig at pagkontrol, ng pagnanasa at karahasan. Ano ang maaaring mangyari kapag ang magandang mukha ay nagsilbing maskara ng mas malalim na kasamaan? Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Zhang Yixiang ay lumitaw bilang isang papasikat na pangalan sa larangan ng entertainment industry sa China, na unang nakilala dahil sa kanyang emosyonal na estilo sa musika. Ipinanganak noong May 1, 1990 sa lungsod ng Xingping sa lalawigan ng Shanxi. Lumaki siya sa isang karaniwang pamilyang manggagawang malayo sa mundo ng sining at entablado. Mula pagkabata, ipinakita na ni Zhang ang isang tahimik, ngunit masidhing damdamin, madalas siyang nakababad sa musika at paminsan-minsang pagsusulat ng mga liriko. Mga ugaling kapansin-pansin sa isang kapaligirang higit na nakatuon sa akademikong tagumpay. Ayon sa mga ulat, isang kantang may temang pag-ibig ang unang nakapukaw ng kanyang interes sa sining na dahilan upang tuluyan siyang huminto sa pag-aaral noong siya ay nasa huling bahagi ng kanyang pagiging teenager. Sa kabila ng pagtutol ng mga kapamilya at kaibigan na itinuturing na pabigla-bigla ang kanyang desisyon, nanindigan si Zhang sa kanyang desisyon, naniniwalang ang tagumpay ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagiging tampok sa entablado o pelikula. Bitbit lamang ang isang maleta at ang kanyang gitara, lumipat siya sa mga mas malalaking lungsod upang subukan ang kanyang kapalaran sa mga talent shows. Nagbunga naman ang kanyang pagsusumikap noong 2012 nang makuha niya ang ikatlong pwesto sa palabas na Happy to Move, isang televised competition na nagbigay sa kanya ng mahalagang exposure kahit hindi siya ang nagwagi na grand champion. Dahil sa maliit ngunit makabuluhang tagumpay na iyon, nagpatuloy si Zhang sa paghasa ng kanyang galing sa musika at kalaunan ay inilabas ang kanyang debut album na Crying Man noong June 19, 2015. Bagamat hindi siya sumikat ng husto dahil dito, umani ito ng sapat na atensyon mula sa mga piling tagapakinig upang ituloy niya ang kanyang karera. Sumali rin si Zhang sa Next Idol noong 2017, at kahit hindi siya nanalo, lumawak naman ang kanyang online following at unti-unti siyang nakabuo ng maliit ngunit tapat na fanbase. Noong 2018, inilabas niya ang isa pang album na pinamagatang Has Anyone Told You, at nagsimula na rin siyang tumanggap ng mga acting roles. Kabilang ang isang role sa pelikulang Soul of the Dragon. Sa parehong taon, lumabas siya sa drama na Master of Music Therapy na kilala rin bilang The Sound Therapist, kung saan nakatanggap ng positive reviews ang kanyang pag-arte. Pagsapit ng taong 2019, nakatanggap siya ng parangal bilang New Actor Award sa isang regional na seremonyang tinatawag na Truth Awards, isang pagkilala sa kanyang pagsisimula sa larangan ng pag-arte mula sa pagiging mang-aawit. Sa pagitan ng 2015 at 2020, tinatayang nakarelease si Zhang ng humigit kumulang 100 album, kung saan ang The Frivolous Years, ang kanyang huling inilabas noong September 2020. Noong 2021, hindi lamang siya nagsulat at nag-compose ng musika, kundi naging direktor din siya ng pelikulang Dream Chaser, kung saan siya rin ang bida. Sa loob ng halos isang dekada, nabuo ni Zhang ang isang multifaceted na artistic profile. Bagamat hindi siya naging mainstream na superstar, nanatili siyang aktibo bilang isang tapat at malikhaing personalidad sa lumalagong Chinese pop culture.
Sa paningin ng publiko, si Zhang ay masigasig, may talento, at mataas ang ambisyon sa buhay, ngunit sa likod ng mga pagtatanghal at maingat na imahe ay ang isang lalaking may malalim na problema at may itinatagong nakababahalang pag-uugali. Lumabas kalaunan na pumasok si Zhang sa isang lihim na relasyon noong September 2021 sa isang menor de edad na babae na 15 taong gulang pa lamang noong panahong iyon. Para sa kaalaman ng lahat, walang impormasyon na makikita online tungkol sa personal na buhay ng menor de edad na nakarelasyon ni Zhang. Si Zhang, na 29 na taong gulang ng panahong iyon ay itinago ang relasyon na ito. Ang malaking agwat ng kanilang edad at ang katotohanang isang menor de edad ang kanyang nakarelasyon ay nagbukas ng seryosong mga katanungan, hindi lamang ukol sa moralidad kundi pati sa legalidad. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, inilarawan ng mga taong malapit sa babae ang isang nakababahalang pag-uugali ng karelasyon nito. Ipinakita ni Zhang ang pagiging mapangkontrol. Sa tuwing binabanggit ng babae ang pakikipaghiwalay, siya ay bumabaling sa pagbabanta ng pananakit sa sarili o pagkitil ng buhay nito. Ginamit niya ang kanyang emosyonal na kahinaan bilang kasangkapan upang manipulahin ang babae, na lalo lamang nitong itinali sa isang nakakalason at mapanganib na ugnayan. Nadiskubre ng mga investigador ang mga mensahe at record ng tawag na nagpapakitang paulit-ulit na gumamit si Zhang ng emosyonal na pananakot. Madalas niyang sabihin na kung tatanggihan siya ng babae ay kikitlin niya ang sariling buhay. Inilalagay ni Zhang ang sarili sa papel na biktima habang unti-unting pinapahina ang kalooban ng dalaga. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumindi ang kanyang obsesyon sa dalaga. Madalas siyang sumulpot ng hindi inaanyayahan, humihingi ng atensyon, at nagagalit kapag hindi agad siya pinapansin ng dalaga. Dahil dito, inamin ng babae sa kanyang mga kaibigan na natatakot siya sa maaaring gawin ni Zhang kapag tuluyan na niya itong iniwan. Pagdating ng unang bahagi ng 2022, hindi na matiis ng dalaga ang kanilang relasyon. 16 na taong gulang pa lamang siya noon, at ikinuwento niya sa kanyang mga kaibigan ang pagiging possessive at nakakapangambang pag-uugali ni Zhang. Ayon sa mga kaibigan ng dalaga, nais na raw talaga niyang makipaghiwalay ng tuluyan, ngunit si Zhang na hindi matanggap ang pagkalas nito sa kanilang relasyon ay may ibang balak. Noong February 26, 2022, ika-30 kaarawan ni Zhang, nilinlang niya ang dalaga na magpunta sila sa isang masukal na lugar malapit sa lungsod ng Xingping. Sumama naman ang dalaga sa pag-aakalang sila ay magdiriwang. Wala siyang kaalam-alam sa tunay na panganib na naghihintay. Ang nangyari sa kagubatang iyon ay isang maingat na pinagplanuhang krimen. Ayon sa opisyal na ulat mula sa Shanxi Provincial Procuratorate at kinumpirma sa mga pagdinig sa korte, nagdala si Zhang ng folding knife. Batay sa mga salaysay ng saksi, datos mula sa GPS, at forensic evidence, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan nilang dalawa pagkarating nila sa lugar. Sa biglaang pagwawala, paulit-ulit na sinaksak ni Zhang ang babae sa leeg. Matindi ang mga natamong sugat ng dalaga. Ayon sa forensic autopsy, naputol ang kaliwang carotid artery, jugular vein, trachea, at esophagus ng biktima. Ayon naman sa isang forensic pathologist, ang sanhi ng kamatayan ng biktima ay mabilis at hindi na naiwasan, dulot ng matinding pagdurugo at pagkabara ng daanan ng hangin. Sa kasamaang palad, wala nang pagkakataong makaligtas o magamot ang biktima. Ayon sa mga investigador, ang matinding intensidad ng mga sugat nito na puro sa lieg na katuon ay nagpapahiwatig ng planadong pag-atake at matinding emosyonal na puot laban sa walang kalaban-laban na biktima. Ang antas ng karahasan ay hindi lamang para pumatay, kundi tila pagsabog ng pagkabaliw dulot ng matinding obsesyon, pagtanggi, at pag-aangkin, isang pattern na madalas nakikita sa mga kaso ng marahas na pagpatay sa isang karelasyon. Matapos maisagawa ang krimen, agad na tumakas si Zhang sa masukal na kagubatan. Sa pamamagitan ng surveillance footage at mga panayam ng pulisya, nabuo ang mga naging kilos niya pagkatapos ng krimen. Sumakay siya ng taxi pabalik sa kanyang tirahan sa Xi'an, kung saan siya nagpalit ng kanyang duguang damit at sinubukang burahin ang mga ebidensya. Ayon sa mga investigador, itinapon niya ang duguang kasuotan at ang cellphone ng biktima sa isang malapit na reservoir. Makikita sa kanyang mga kilos ang pagiging maingat at planado. Alam niyang dapat itago ang mga ebidensya na lalo pang nagpapalakas sa argumento ng sinadyang pagpatay.
Noong gabing iyon, nag-check-in si Zhang sa isang hotel sa Bilin District ng Xi'an gamit ang kanyang tunay na pangalan. Gayunpaman, agad na napansin ng mga staff ng hotel ang kanyang kakaibang kilos. Ayon sa mga ulat, siya ay labis na balisa at hindi mapakali. Tumanggi siyang kumain, piniling magkulong sa kanyang silid, at sa isang pagkakataon ay humiling ng benda. Kalaunan, nakumpirma na sinaktan niya ang kanyang sarili gamit ang parehong folding knife na ginamit niya sa pagpatay sa kanyang menor de edad na kasintahan. Bagamat seryoso ang kanyang mga natamong pinsala, hindi ito naging banta sa kanyang buhay, ngunit kinailangan pa rin ng medikal na atensyon. Dahil sa kanyang kondisyon at hinalang maaaring wakasan ang sariling buhay, agad na tumawag ng mga otoridad ang mga empleyado ng hotel. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nilang mag-isa si Zhang sa kanyang silid, halatang hindi pa rin mapakali at may sugat. Siya ay agad na inilagay sa kustodiya ng pulisya at dinala sa ospital para mabigyan ng karampatang lunas. Matapos ang kanyang gamutan, formal siyang inimbestigahan ng mga otoridad. Dito niya inamin ang ginawang krimen at ibinunyag ang kinaroroonan ng bangkay ng biktima. Batay sa kanyang ibinigay na mga pahayag, nagsagawa ng paghahanap ang mga pulisya sa isang masukal na lugar malapit sa lungsod ng Xingping, kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Kinumpirma ng mga forensic experts ang presensya ng mga marka ng dugo sa lugar, at na-recover din ng mga investigador ang ilang gamit ng biktima, kabilang na ang pira-pirasong damit at mga personal na gamit. Lalo nitong pinagtibay ang kanyang pag-amin at inilantad ang madilim na katotohanan sa likod ng pagpatay. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima sa natanggap na balita. Ayon sa kanila, hindi nila alam na may karelasyon ang kanilang anak, lalo na sa isang lalaking halos 2 beses ang tanda at may pangalan pa sa larangan ng entertainment industry. Napansin nilang tila may pinagdaraanan ang kanilang anak sa mga huling buwan bago ang insidente, ngunit hindi nito ibinahagi ang dinaramdam at buong katotohanan ng kanyang sitwasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong naging matibay ang kaso laban kay Zhang. Ang pagpili ng liblib na lugar, ang pagdadala ng kutsilyo, at ang detalyadong plano ay mga indikasyong sinadya ang krimen. Agad na nagsampa ng kasong intentional homicide ang mga taga-usig. Formal na inaprubahan ng Xi'an People's Procuratorate ang kanyang pagkakaaresto noong unang bahagi ng March 2022. Sa paglilitis, iniharap ng prosekusyon ang mga matibay na ebidensya laban sa salarin. Ipinunto nila na hindi lamang inabuso ni Zhang ang biktima sa emosyonal at sexual na paraan, kundi pinagsamantalahan din niya ito sa aspetong psikolohikal. Ibinunyag sa korte ang mga mensahe ni Zhang na may mga banta ng pananakit sa sarili at matinding emosyonal na manipulasyon. Tumestigo rin ang mga eksperto, kabilang ang forensic psychologists, na nagsabing nagpapakita si Zhang ng mga katangiang nauugnay sa narcissistic personality traits, emotional volatility o matinding pabago-bago ng emosyon, at obsessive need for control. Tinuturing umano niya ang biktima bilang isang extension ng kanyang sarili, isang taong ayaw niyang bigyan ng kalayaan. At nang subukang kumawala ng babae, ang kanyang naging tugon ay hindi lamang marahas, kundi nakamamatay. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng kanyang legal team na ipagtanggol siya sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kakulangan sa mental kapasidad o sakit sa pag-iisip, idineklarang may pananagutang kriminal si Zhang ng hukuman. Umapila pa ang kanyang legal team na maibaba ang kanyang hatol. Ngunit, noong July 11, 2023, pinagtibay ng Shanxi Provincial Higher People's Court ang hatol na kamatayan na ipinatao ng mababang hukuman na inilarawan ang kanyang mga ginawa bilang labis na malupit, may mabigat at masamang epekto at malawak na pinsala sa lipunan. Siya ay sumailalim sa pamamagitan ng firing squad noong December 18, 2024, matapos ang pinal na pagsusuri ng Korte Suprema ng China. Ayon sa mga ulat ng hudikatura, isinagawa ang pagbitay alinsunod sa mahigpit na mga protokol at hindi ito agad isinapubliko. Sa loob ng ilang buwan matapos ang kanyang pagbitay, nanatiling tahimik ang kaso ni Zhang sa mata ng publiko. Ngunit nagbago ito noong March 2025, nang isa sa kanyang hindi pa naipalalabas na pelikula, ang Relief Music Hall na kilala rin bilang The Sound of Music, ay tahimik na ipinalabas sa mga sinehan at sa mga online streaming platforms. Nagdulot ito ng matinding pagtutol. Maraming netizen sa China, partikular sa Weibo at Douban, ang disang-ayon sa nangyari.
Binaha nila ng 1-star rating ang pelikula at binigyan pa ng mga negatibong reviews at nagbigay ng masasakit na mga komento bilang protesta sa nangyari. Marami ang nagpahayag ng pagkabigla at pagkadismaya na lumabas pa rin ang pangalan ni Zhang sa mga materyales pang promosyon. Na para bang hindi nangyari ang karumaldumal na krimen. Lalong umigting ang emosyon ng ipunto ng ilang netizens na habang ang ibang celebrities ay nasuspinde o naharang dahil lamang sa mga maliliit na kontrobersya. Tila walang naging epekto ang brutal na krimen ni Zhang sa patuloy na paglaganap ng kanyang mga proyekto. Inakusahan ng mga kritiko ang mga entertainment authorities ng pagiging mapagkunwari at hindi makatarungan, lalo na't kilala ang bansa sa mahigpit na moral na pamantayan para sa mga personalidad sa publiko. Maraming komentarista ang nagtaka kung paano naipasa ang pelikula ni Zhang sa proseso ng pag-apruba ng Estado nang walang hayagang pagtutol o limitasyon sa kabila ng bigat ng kanyang kasalanan. Sa isang lipunang kilala sa mabilis na pagkansela, kahit sa maliliit na pagkukulang, maraming nakakakita sa pananahimik na ito bilang kapansin-pansin. Ilang tagaloob sa industriya at komentarista ang nanawagan ng mas malinaw na ethical na pamantayan, at ang ilan ay nagmungkahi na magtatag ng isang posthumous blacklist upang maiwasan ang anumang promosyonal na pribilehiyo ng mga nahatulan. Samantala, ang pamilya ng biktima, na patuloy na nagluluksa, ay tumangging magbigay ng panayam. Sa pamamagitan ng kanilang legal na kinatawan, naglabas sila ng pahayag na nagsasaad ng kanilang pagkabigla at sakit sa kalooban na ang sinapit ng kanilang anak ay natatabunan ng dahil sa kontrobersya ng entertainment industry at nababalot ng mainit na usaping pampubliko. Binanggit nila ang kanilang hangarin na igalang ang dignidad ng biktima at hindi gawing kasangkapan ng media para makagawa ng ingay. Hanggang ngayon, nananatiling komplikado at puno ng kontrobersya ang pangalan ni Zhang Yiyang. Minsan siyang itinuring na papasikat na personalidad at may malikhaing talento, ngunit ngayon ay kilala bilang marahas at responsable sa pagkamatay ng isang inosenteng dalagita. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na ang kasikatan ay hindi kailanman sapat na dahilan upang palampasin ang pang-aabuso, at sa likod ng kaakit-akit na anyo ng mga kilalang tao, maaaring may nakatagong kadiliman. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.